Tsaka yun, no? Talagang ang lapit na. Grabe. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Pasay. At babalikan ulit natin itong reclamation project ngayong 2024. So ito yung unang update natin sa taong ito dito sa may Pasay City Reclamation Site. Alright, let's go. Napansin ko lang dito along MOA, malawak na rin pala yung reclamation na nangyayari dito. Tsaka yun, no? Talagang ang lapit na. Grabe. Ang lapit na ng pagbuhos ng buhangin dito. Ang lapit ng barko. Ang tawag dyan ay hopper dredger. Yun yung ginagamit sa reclamation. Okay, so pasok tayo dito sa seaside ng parking lot. Dito na tayo sa may seaside. Ayun, oh. Kita ko rito yung yung pagbuhos ng buhangin. Hanapin ko lang yung pwesto para sa mga motor. Ay, ito yata. Okay. Alright, so nandito na tayo sa may malapit dito sa gilid mismo ng MOA Seaside. Ito, nakikita natin yung barko na nagbubuhos ng buhangin ngayon dito. Lawak na, oh. Okay, so lapit tayo dyan and tingnan natin kung gaano nakalawak etong pagtatambak ng buhangin dito. So continuous pa rin yung reclamation dito sa may Pasay. So hindi naman siya totally na-stop. Usually kasi doon lang tayo lagi pumpesto banda ron sa may malapit doon sa may Paseo Palisok. Lapitan natin etong reclamation ngayon dito. Ang lapit na niya dito sa Mall of Asia. Ito yung hopper dredger. Nakalimutan ko lang yung eksaktong tawag sa barko na to. Ito yung ginagamit sa reclamation para magbuhos ng buhangin dito. So yun, as you can see, sobrang lawak na dito. Tapos may island doon. Ito yung island B. May island A banda rito. And eto naman yung dito sa mismong seaside ng MOA. Parang mas mabilis yung reclamation ngayong taon na to. Parang mas mabilis yung pagtatambak nila ng buhangin dito. Pwesto tayo dito sa gilid ng seaside ng MOA. At nasa harapan natin itong barko na nag-discharge ng buhangin. Ayan, lawak na, no? Meron pa banda ron, no? Ito yung part ng reclamation na hindi maabot ng drone natin kasi masyado na siyang malayo. So, meron dun. And ito yung pinakamalapit na reclamation na natatanaw natin. Parang lang siya, 50 meters away
dito sa may gilid ng seaside ng MOA. So I assume na after few months, etong nasa harapan natin ay magiging ano na, lupa na. So hindi na siya dagat o yung natatanaw natin na ngayon, yung view. So mag-iiba na to at magiging ano na siya, katulad na ng nakikita natin sa may harapan ng Lime Resort tsaka sa may seascape. So samantalahin na natin yung view dito habang may nakikita pa tayong dagat. At in a few months magiging ano na to, lupa na at hindi na dagat yung view natin. Ako para sa akin parang mix yung ano ko dito, yung opinion ko. Siguro medyo nakakasad kasi syempre yung view ng seaside dito syempre mawawala na at magiging lupa na. Hindi ko alam, basta kung ano yung mangyayari dito sa project na to. Ayan, marami pang mga barko doon, no? Banda ron, no? Na naka-park. Ito naman yung tinatawag na cutter suction dredger. Yan. So, ang ginagawa naman yan is humihigop siya ng buhangin sa ilalim. Ginagamit niya yung malaking tubo at yung nahihigop na buhangin. Bali may ano yan may parang blade yan sa ilalim na humihigop. Kaya siya tinawag na cutter suction dredger. And yung blade na yon, hinihigop niya yung buhangin sa ilalim. At pagkatapos, didiretso yan dito sa may yan sa dalampasigan. So eto naman yung ganitong barko, usually kinukuha yung buhangin sa malayong lugar. Nakakapag-vlog tayo dati na etong mga barko galing daw sa Zambales. So etong mga buhangin na to galing sa malayong lugar at dito tinatambak. Marami pa dun, no? Meron pa ako nakikita katulad nito. Itong dredger na to. Ayun, meron pa dun. Medyo malayo siya sa atin. Pero same ng proseso na ginawa kanina rito. Nagbuga din siya ng buhangin. At mas malaki na yung ano dun. Mas malawak na yung buhangin na itambak dun. Dito naman, malapit sa may Lime Resort, nandyan yan. So malawak na rin. Nung kailan lang nung December last year, nakapagpalipad tayo ng drone dyan. At malawak na rin yung mga naitatambak na buhangin. Ito yung pinakabagong pagtatambak ng buhangin dito. Kasi parang hindi ko to nakita last month or hindi ko lang napupuntahan tong lugar na to. So yun, ang ano na, ang lawak na. So yung tubig ngayon dito, syempre kulay ano na siya, parang gray na. Kasi may mga buhangin na yung katas ng buhangin yun na yung kumakatas ngayon dito. Ayan. Unti-unti na lumalayo yung barko papunta doon. Pabalik na siguro siya sa garahe niya. Dito kasi yan usually yung mga barko na to nakagarahe. Banda ron sa may medyo malalim na part nitong Manila Bay. Etong isang barko, ang ginagawa naman niya is yung katulad ng nakita natin dati sa Manila Bay, sa may Dolomite, yung naghuhukay sa ilalim, tapos yung nahukay, yung mga burak, yun naman yung nilalagay niya sa loob ng barko. Ito namang isang barko ay nagbubuga ng buhangin. Ito naman yung batuhan dito sa Manila Bay. Mapapansin natin na may mga inaanod talaga. Talagang hindi maiwasan, lalo kapag malakas yung alon at nag-uulan-ulan. Ito yung mga inaanod. Ayan, mga styro, mga bote.
Galing yan sa iba't ibang part ng Metro Manila. Tsaka kung hindi ako nagkakamali, yung iba dyan galing sa Cavite or Navotas, Malabon. Yan. And pagka malakas yung alon, inaagos at dito napupunta sa mga gilid-gilid. Ito naman yung isang island dito na parang karugtong na to ng banda ron sa may Pasay Harbor Reclamation. So ito yung kanina at continuous pa rin yung pagtatambak ng buhangin dito. So palabas na tayo ngayon dito sa may seaside. Dito nga pala yung sa may bandang Sky Garden nitong MOA. Matagal ko nang gustong puntahan yan, kaya lang ewan ko, hindi ko napupuntahan. Ito may ano pa rin, oh. May development pa rin na nagaganap dito. Dito naman tayo sa may JW Diokno Boulevard. Dito sa part na to, sa may tulay, makikita din natin yung reclamation. Tanaw din dito. Eto, pag dito tayo pumuesto, makikita natin kung gaano nakalawak yung reclamation dito. Ito yung sa may gilid ng DPWH. Tapos banda ron yung reclamation. Sobrang ano na, lawak na talaga. Etong mga tambak na to, parang bago lang to, yung banda rito. Ang madalas na nakikita natin is yung banda rito. Ito, matataas na rin yung tambak ng buhangin dito. Tsaka banda ron sa dulo. So in a few months, mukhang isang buong ano na to, isang buong tambak ng lupa or buhangin. Or siguro lalagyan nila ng man-made na siguro, baka man-made river or parang kanal na daanan ng mga, kasi parang ang nakita ko sa plano is gagawa nila ng water taxi. So yun yung mangyayari dito. Etong ilog na to is ano lang naman to, man-made lang din to. Padiretso to papunta ng Ross Boulevard. So ito yung pumping station ng MMDA. Paikot yan papunta ron. Alright, so maraming salamat sa pagsama sa akin as of January 4, 2024. So ito yung latest update natin dito sa Manila Bay Reclamation. So makita-kita po ulit tayo sa mga susunod na updates. And thank you so much and God bless po sa inyo lahat.